Ginakadalian lang natin. So number 1, kung derivatives, mag-differentiate lang. Marami kasing rules to guys. Pag derivative ng constant, 0 lagi yun. Then trig ba? Trig pa yung gagawin? Trig? Na, sa pinaka basic na lang siguro, no? Isa-isayin na lang natin para may concept yung iba na nanonood. So alam naman ng iba dito kung anong sagot sa ganda eh. So let's say meron tayo number 1. Let's say meron tayong y equals 10. So ano yung magiging y prime? Start natin sa pinakasimula. So pag derivative ng constant, pag sinabi natin constant guys, wala yung variables, no? So yung 10 natin constant yan. So derivative ng constant is 0. So ito yung magiging sagot natin. So kunyari merong number 2, y is equals to pi. Ano yung magiging y prime mo? Zero pa rin kasi yung pi is constant, di ba? Oh, yun, dapat gets niyo yan. Oh, number 3. So let's say meron tayong y equals x. Oh, yan lang muna. So ano yung magiging y prime? Kaya nga sa pinakasimula. So kapag ganito naman guys, magiging 1. Actually binabawas lang. Yung ginagawa sa ganito guys is, kung gusto mo ng solution, yung exponent ng x natin, di ba 1 yun? Pag dinerive mo siya, itong 1 na to, ibang multiply mo siya sa coefficient na nandito, nakatabi ng x mo, wherein may invisible yan na 1. So yung 1 times 1, magiging 1 siya. Then yung exponent ng x natin is babawasan natin ng 1. So yung 1 minus 1 magiging 0, di ba? And any number raised to 0 is magiging 1. Anyways, pagdating dito guys, ulitin lang natin. So mostly minumultiply lang natin to dito sa coefficient, then babawasan natin yung exponent. So yung 1x raised to 0 natin, sabi natin is any number raised to 0 is 1. So magkakaroon tayo ng 1 times 1, and yung 1 times 1 magiging 1. Kaya naging 1 yung derivative niya. Siya ginagawa. So kung naintindihan, pwede mo to i-try. So let's say meron tayong y equals, ano magiging sagot para makuha natin yung y prime? Okay, thank you po sa mga nagsusubscribe dito guys. Nandito yung matrix natin. Laka playlist yan simula sa simula. Nilive ko to dito. Ito yung Cramer's rule guys, oh. Pwede mong ano yan. Hindi ko na alam kung alam ko pa to eh, kung matatandaan ko ba. Pero anyways, thank you po sa mga nagsusubscribe sa YT natin. Anyways, so meron tayong y equals to negative 3x naman, 3x squared. So sabi natin is, mamultiply lang natin yung 2 natin dito sa coefficient. So magkakaroon tayo ng negative 6 kasi positive times negative divides negative. So yun. Then babawasan natin yung 2 natin ng isang ng 1. So yung 2 minus 1 magiging 1. Or magkakaroon tayo ng negative 6x. Kasi consider naman, kung wala kang nakikitang exponent sa variable, meron yung invisible naman. So, ganun siya ginagawa. So, ganun lang kadali. Yung mga basic. So, ngayon, meron tayo number 5. So, let's say meron tayong y equals anong magiging sagot? Then, ito sa amin difference na to eh. Kasi may plus minus na. So, ganun pa rin yung gagawin. Though mentally, kaya na natin yan sagutan. So, magkakaroon tayo ng y prime. So, yung 3 times negative 10, magiging negative 30 yon. Then, babawasan lang natin yung 3 natin ng 1. So, magiging squared na lang siya. Then, yung 2 times 4 natin, magiging 8. Then, pag binawasan natin yung variable, yung exponent natin ng 1, magiging x na lang. Then, yung negative 6x natin, magiging negative 6.
Then yung constant natin is 0. So ito yung magiging sagot. So basically, kaya yun i-mental kung ganito yung given. Yes. O ano pa? Kunyari. So let's say meron tayo number 6. Y equals anong magiging sagot pag kinuha natin yung y prime? So ganun siya ginagawa. So paano naman to guys? So same process siya, like multiply natin yung negative 3 sa 2, so magiging negative 6. Yung negative 3 natin minus 1, so basically magkakaroon tayo ng negative 3 minus 1, so integers. Negative 3 minus 1 is negative 4, so magkakaroon tayo ng negative 4 doon. Then kung may negative exponent ka, so kung hindi siya tinatanggap yung negative exponent, so yung concept naman ganito. So kunyari meron tayong x raised to negative 3, so para maging positive exponent siya, yung ginagawa natin is binababa natin yung exponent, yung variable na may negative exponent, then gagawin nating positive na yung exponent niya. So kunyari nasa denominator yung negative exponent natin, so para maging positive yung exponent natin, iangat natin siya sa numerator para maging ba't naging 5? Para maging positive. So ganun siya ginagawa. Tana gets? So pero kung meron tayo guys na negative 6x raised to negative 4, makapansin mo yung negative exponent natin nasa variable x lang. So ibig sabihin yung ibababa lang natin is yung variable x. So magkakaroon tayo ng y prime which is equals to negative 6 over x raised to 4. So ganun ginagawa. Intindihan yun? If hindi mo naintindihan guys, meron dun sa laws of exponent kung gusto mong aralin. Pero I think naintindihan yun. Go. Wait lang guys. Squared na lang. Check natin. Ayun na si engineer. Ito. So follow nyo to guys. Yan mga higher math. So basically, kung meron tayong x squared sa denominator, pwede natin siya iangat sa numerator. Like magkakaroon tayo ng 2/3, then x raised to negative 2. Para pwede mo siya gamitan ng ano guys, ng quotient rule. Another method naman yun. Pero pwede mo nang padaliin. Or kung ayaw mo ng ganitong format, pwede mo siya i-2/3, then x raised to negative 2. Pares lang yan guys. So apply mo na yung power rule. So yung negative 2 times 2/3, so magkakaroon ka ng 2/3 times negative 2. So yung pag-multiply naman ng fraction, madali lang din. Yung positive times negative natin guys is negative. Then direct multiplication lang pag nagmo-multiply ng fraction. Remember, kapag may whole number, naka-over 1 yan hindi mo siya i-multiply dito yung denominator sa numerator. So bali magiging negative 4 lang siya over 3. Then yung negative 2, pag binawasan natin siya ng isa, magiging negative 3. So magkakaroon ka ng x raised to negative 3. Pero dahil naka-negative exponent pa siya guys, ibababa natin yun. So magkakaroon tayo ng y prime, which is equal to negative 4 third then x cube. Ibababa natin yung negative exponent. So yung mga concept ng mga ganyan, nasa algebra yan actually. So once nga nakabisado mo yung mga fundamentals, hindi yun magiging mahirap na. Wait, naman tayo number 8. So let's say meron tayong y equals, let's say square root of x na lang. Ito yung pinakamadali kasi. So kapag meron naman tayong continue tayo. So kapag ganito naman guys, yung concept naman ng radicals tsaka exponent, at marunong ka rin ng conversion.
Kasi sa conversion ng radicals tsaka sa exponential, yung radical kasi natin guys, yung index niya kapag square root, 'di ba ang square root is 2 lang yung index. So kunin mo lang yung radicand tawag dito. So magkakaroon tayo ng x, then may exponent to na 1, invisible, siya yung magiging numerator mo, then yung index siya yung magiging denominator, wherein pwede natin i-rewrite yung square root of x ng x raised to 1 half. Then for example, naging cube siya. So kunyari meron siyang cube root of x. So ito magiging x raised to 1/3. And kung may example naman, let's say cube root of x then naka-raised to ganyan, naka-squared. So pag nire-write mo to, magkakaroon ka ng x raised to 2/3. Basta yung exponent ng radicand mo, siya yung magiging numerator. Magiging fractional exponent kasi siya eh. Anyway, sabi natin magkakaroon tayo ng y equals x raised to 1 half dito. So, applying the power rule, yung 1 half i-multiply natin dito guys. Pag kukunin na yung derivative, so magkakaroon tayo ng 1 half. Then x. Yung 1 half minus 1, yung 1 half minus 1, that is negative 1 half, diba? So, magiging negative 1 half. Then, dahil negative exponent siya, ibababa natin yung x. So, magkakaroon tayo ng 1 over 2, then x raised to 1 half. Then, sabi natin, ang 1 half is equal siya sa square root. So, pwede mo to ibalik sa original natin na radical sign. Magkakaroon tayo ng 1 over 2. Then, yung x natin lang, yung nasa radical sign. Kasi nga, yung 1 half, nandun lang siya sa variable x. Same siya sa ginagawa natin dito guys. So, ibig sabihin kung kanino lang yung exponent na gusto mong ilipat or ilipat ng position, ganun gagawin mo. Hindi mo isasama dito yung 2 kasi hindi naman siya part ng 1 half. So, ito yung magiging final answer natin para dito. That's correct guys. Pero if ever na ayaw mo ng ganito, pwede pa ito rationalize kung ayaw mo ng radical sign sa denominator. So, gagawin mo naman is multiply mo siya both numerator, denominator by square root of x or yung radical sign mo. So, ngayon, direct multiplication na lang siya kasi multiplication of fraction. So, 1 times square root of x is square root of x. Then, yung 2 times square root of x times square root of x, makakancel yung radical sign. So, matitira na lang is yung 2x. Ito yung magiging final answer din. Pwede rin to guys. Pagdating naman guys sa trig, so, di ba ang trig natin, meron tayong sine, cosine. Sine, cosine, negative sine, negative cosine. So, ito naturo natin ito lahat eh. Napanood ko lang din to actually. Pag nagde-derive, nag-differentiate, i-rotate mo lang to guys. Pag ganito. Nag-derive ka. So, which means, kung meron kang y equals sin x, so yung magiging y prime mo is cosine x. Then, proceed ka na sa susunod. Kunyari, cosine x, derivative niya is negative sin x, and so on and so forth. So, ganun yung magiging. Kaya nga, di-differentiate, di-derive. So, ganun siya guys. So, ngayon, pagdating naman, kasi, di ba ang trigon natin, meron siyang 6. Meron siyang sine, cosine, tangent, cosecant, secant, tsaka cotangent. So, pagdating naman sa ibang trig, ang kailangan mo namang i-memorize is yung tangent x. Ang kapartner nito guys is secant, dalawa. So, kunyari, meron kang y equals tan x. So, yung magiging y prime nito, tatakpan mo lang to actually. So, pag tinakpan mo tong tan x, may matitirang dalawang secant. So, ano ba yung secant times secant? Magiging secant squared x. Doon siya ginagawa. Then, if ever naman pinapahanap is yung secant x, pag dinerive mo, dinifferentiate, takpan mo isang secant, may matitirang tan x tsaka secant x. So, ibig sabihin yung y prime is tan x secant x. So, ganun siya ginagawa. Then, as for sa the other two, meron tayong negative cotangent x,
cosecant naman to na dalawa. Kumbaga, yung mga ko natin magkakasama. So, ganun pa rin yung process. So, for example, meron tayong y equals to cotangent x. Then, pinapahanap yung y prime. So, takpan mo yung cotangent mo. Then, remember, meron ditong negative. So, may dalawa pang cosecant. So, magkakaroon tayo ng negative cosecant squared x. Ito yung magiging sagot doon. Then, pag pinapahanap naman yung cosecant x, so, basically, tatakpan mo yung isa nun. So, matitira is negative cotangent x cosecant x. So, ito yung mga pwede mong i-memorize. Do, madali lang yung kasi ito na kailangan may sulat eh. Ito, pag nagkitrig ka na. Tsaka ito. Pag derivative.